May muntag sa tanan. Medyo presko-presko pa ang atong pagsaulog sa Pasko bang tuig. Sa Pasko atong gahilait si Kristo ang manubos nga mataw sa atong sakripisyo sunod sa siyam kadlawon. Unya sa bang tuig atong gahilait si Mama Mary na siya ang nagsabak sa manubos. Ang iyang papel sa kaluwasan atong itagaan ng pagtagad ng importansya. Magikan na sa matag adlaw ang papel ni Juan. Matag adlaw halos mabasa nato the first reading and the gospel mo ang pagsagyaw ni Juan nga one of the apostles. Tungod sa pag-andam niya sa dalan ni Kristo, dalan sa Dios. Mo ang papel ni Juan, the forerunner or the precursor of Jesus. Siya nag-andam sa dalan. Sa pag-andam sa dalan ni Jesus, siya nagpaubos. Busa di siya magpakaroningon nga siya mo gipaabot sa mga tao nga Mesiyas, kundi siya nagsagyaw lamang may tungod kang Jesus. He is the spotlight, but the limelight is Jesus. Ang focus sa iyang preaching, pagtangsangyaw mo si Jesus. Busa at the time, because John the Baptist was so famous, he has his own disciples. Pero ang iyang pagsangyaw mo na nga gidadala niya ang tanang mga tao, including his disciples, to Jesus. Iya dalhon dito. He is not the light, but just bearer of light. Ang tinuod nga kahayag si Kristo, busa adto si mga tao paingon sa tinuod nga kahayag, dili kon kang Juan. Although si Juan dunay Juan magbunyag, doon na siya ay mga disipulo. Muna nga sa atong ebanghelyo karon nga paingon niya nga kanabang kini ang kordero sa Dios, ang kordero o nating karnero. Si Jesus yang gi-refer nga mo ang nating karnero, mamatag sa ulog sa Passover, ang nating karnero mo man ang ihawon aging halad, sakripisyo, pasalamat sa ilang kaluwasan gikan sa Ehipto, paglabang nila sa kalisdanan, Passover. Kunya kanang paingon niya si Jesus ang kordero, so sa ito pa dalhon niya matao dito kang Jesus. Ang focus sa pagsangyaw muna duha sa iyang mga disipulo ni sunod kang Jesus, automatic ni sunod. Kay mingon siya ang kordero sa Dios nga nagawagtang sala sa kalibutan. Kung sabi sunod ang duha, who are worthy? Si Pedro nga igsuon ni Simon, si Pedro muna ang Andres ang igsuon ni Simon. Si Andres nga ilang duha taga Betsaida man, and the other one was not mentioned in the Bible, o nga si Juan nga kanabang gospel writer. Silang duha former disciples of John the Baptist. Apan tungod sa pagsangyaw ni Juan Bunyag, may tungod kang Isos, silang duha namalhin. Formally namalhin sila sa dihang gipunggutan na si Juan magbunyag ni under the command of King Herod Agrippa. Muna dito na tanan, nabalhin na tanan ang mga sakop ni Juan magbunyag kadto kang Isos nga himong sakop. So daghan ang mga sakop disipulo ni Juan magbunyag, pero namalhin ngadto kang Isos sa diha nga namatay na si Juan magbunyag gipunggutan sa ulo. So muna ang papel ni Juan nga siya ang nagsangyaw may tungod sa maabot nga manluwas o Mesiyas, pero wala niya dalhan mga tao nga mahimo siyang sikat nga dalhon niyang tao kadto sa niya, although he has disciples, pero kining mga disipulo giandam niya sa pag-abot sa tinuod nga Mesiyas, ang Ginoo si Kristo yang giandam. So muna ingon niya, unsa may inyong gipangita? What are you looking for? Kung tanan kay sunod man ang duha ka disipulo, si Andres o si Juan nga igsuon ni Santiago, unsa may inyong gipangita? What are you looking for? Kini nga pangutana is also addressed to us. Unsa may inyong atong gipangita? Sa panahon nga nakaabot na kita sa ibang tuig, unsa may atong gipangita? Siguro ang atong gipangita sa miyang tuig, atong nakaplagan
ato na dawat atong ipangayo, pero karong tuiga sa pagtungtong natong tuig 2025 unsa may atong desire sa atong kinabuhi, unsa may atong gipangita. Panginoon Hesus, kanang come and see. Ato pa dali og tan-awa. So adto sila sa balay. Ipuy-an ni Jesus dito kay alas 4 sa hapon, panahon na siya kanabang kini nga panahon alas 4 sa hapon, panahon na pagpangandam pagpanguli sa mga nagtrabaho, panahon na diha sa kanang pagpauli sa ilang balay nga hapit na mo sunset nga ang mga tao nangandam nini and also kan interested no kaulit tungod kay doy pamilya nagpaabot sa balay. Come and see. It is an invitation for all of us na kita makita sa kaayo sa Dios. Pareha ko sa Salmo 34, di ba ang Salmo nga tagamtama o tanawa ang kaayo sa Ginoo. Taste and see the goodness of the Lord. Muna niya gapon niya tagamtama. Kaya siguro kita daghan na nadawat ng mga grasya, pero nakasabot pa kita nga ang ating pangayuan mo ang Ginoo, provider sa tanan. Kasi nagpangayo at nakasabot unsa ang si Kristo sa atong kinabuhi nagpangayo sa panahon bitaw sa Kristiyanan, wa na ubiya na kita kaniya. Ang invitation kanato ni Jesus na come and stay with me. Napabilin kita diha kaniya kay siya ra makahatag sa katagbawan sa atong kinabuhi, sa atong kauhaw siya makahatag o katagbawan sa atong kagutom siya makahatag katagbawan. Ang mga butang ning kinabuhi temporarily makatagbaw pero dili siya mulungtad nga katagbawan. Tag kayo lumalabay ning tanan kini mga butang atong naangkon. Ang magasa nga ato dawat sa miyahing tuig sa pagpasko nakalipay momentarily. Pero dili siya makalungtad nga kalipay. Ang kalipay nato tua sa Ginoo. Kung the moment nga ato siyang ipahimutang sulod sa atong kasing-kasing ana ang katagbawan. Pero kung sitag pangayo apan si Kristo wala to ipahimutang sa atong kasing-kasing kanunay kitang uhawon muna nga one after the other nang inhanglan kita bisag dawat nato mga butang atong ipangayo mangita ko daglain nga butang way katagbawan ang atong kinabuhi. Come to be with Him. Unsay pasabot kana bang invitation for us kita nanimba diri nagtuo sa Ginoo. It's not enough nga kita magsimba lang kundi kana bang atong tanawon experience nato tilawan nato unsa man ang kaayo sa Dios kanato tingalig sitag pangayo wa tay kanang igong pagsabot kinsa si Kristo sa atong kinabuhi. Kung ito na nga come and see. Rabbi, where are you staying? Asa ka nagpuyo mo nang tubag ni Jesus, come and see. Sige mga pangutana kanato nga asa man nagpuyo si Kristo. Pangutana kita. Kunya the moment nga kita magkapahimutang diya kaniya muna nga naana ang katagbawan. Muna ang famous saying of St. Augustine ngayon niya, my heart is restless until it rests on you, O Lord. Pa may katagbawan nato kundi nato himutang si Kristo sa atong kasing-kasing. Kay Jesus is enough for us. He's enough. Pero kung dili nato may pahimutang si Kristo sa atong kasing-kasing ay kanunay kitang nagpangita unsa may kahulugan sa atong kinabuhi kay we cannot find the meaning of our life kung kanunay kita kanabang alayo si Kristo sa atong kinabuhi. Muna nga invitation for us in prayer nga kanunay kita dunay appointment ng Ginoo matag adlaw pag-ampo hangtod makasabot kita kinsa ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kay kung nakasabot lamang kita kaniya, hindi na kita mangandoy og daghan pa. Daghay mga tao nga kanabang ang intimacy sa ilang relasyon sa Ginoo nga klaro kayo halawom mo sa simple mga tao, hindi na sila manginahanglan og daghan pa. Simple ra, bumitaw sa Pasko, niya, Padre, di na ko kinahanglan og kanang kung nabay buhatag regalo, well and good. Salamat sa Dios. Pero kung ako'y madawat, importante nga intact ang akong pamilya, nga wa magkatibulaag, nga naadiha maayo ang panglawas. Ang Ginoo ray paigo nini pagkanindot
nga pangandoy tayang kasing-kasing ng ipangandoy pagkanindot ana kung walay madawat sa Pasko wala mo'y kalipay ang Pasko naa sa itong kasing-kasing adlaw-adlaw ang Pasko kung atong susihon kung anaa si Kristo na himutang na pagkatao atong gipagkatao sa atong kasing-kasing anaa na ang tanan. So ang invitation kato nga kanabang to stay with Him, with Christ, is to be intimate with Him, with the Lord, and to know Him better is to be transformed. Sa ato pa, kanabang the more you know the person, apay ingon, psychologist, kanang the more you know the person, the more you understand him. And the more you understand the person, the more you love the person. Mabitaw na ang mga asawa, budipinsa silang bana, bisan ang kasatian sa mga tao, bana niya nga, dili maayo kinaiya, pero abot ang asawa mo niya, ako ang nahibaw sa akong bana, mas nahibaw ko niya, tungod kay ako ang iyang asawa. Maayo siya nga tao, sayop lang mo pagsabot, budipinsa gid ang asawa, tungod kay siya man ang nakahibalo sa iyang bana. Kanato, kung kita makigsuod sa Ginoo, pinaagi sa daw natong pag-ampo, the more kita makasabot unsa ang paghitabo sa atong kinabuhi. Makasabot kita sa unsay nadangatan sa kinabuhi tungod kay kanunay kita nag-ampo o kita mahayagan ni Kristo diya sa atong mga pag-ampo, makita kita sa mga kahulugan sa atong mga kasantian, sa pag-antos o mga pag-atubang sa hagit sa kinabuhi tungod kay anaa ang Kristo diya sa atong kasing-kasing nga kanunay naghatag kahayag o nagpalihag sa kahulugan sa atong kasantian matag adlaw. Muna, very important ang pag-ampo is one way na kita makigsuod sa Ginoo and allow Him to stay with us, to be with us. Kay mo man ang kahulugan sa Emmanuel, God is with us. Sa pagsugod sa mga tuig, atong hinumduman, ang ginuuban kanato, uban si Maria sa atong panaw sa 12 ka buwan sa usa ka tuig nga dili tungod kay natay mga ritual sa bagong tuig, kundi dili tungod kay si Maria ang maggiya isip atong inahan kita iyang mga anak. Uban si Kristo diha sa paglawig nining tuiga. Mo bitaw karong tuiga gitawag nga Jubileer, Year of Hope. May nakita nga di kita buwan ang paglaom bisa pa man sa mga lisdanan ning panahon karon. Kita gitayog sa mga problema ekonomiya, sa problema sa gubot karon, gitayog kita sa kanabang mga sakit nga atong nasinati karon. Apan si Kristo nagpabilin kanato apan kita usahay makalimot kaniya. That's why He's inviting us to stay with Him. Diya sa pag-ampo kita makasabot sa Ginoo. Ug sa atong pagsabot damo nga mahigugma kita kaniya tungod kay siya ang Ginoo nga way pagkapalong, siya ang Ginoo nga way pagluib. Kanunay nahigugma kanato bisan pa sa atong pagkamaluibon. Himo aking tuiga ay mahimong puno sa paglaom uban ni Maria.